Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Narito po tayo sa Talim Island, sa Mother Church, District 8, purihin ng Panginoon. Ngayong oras po na ito, tayo po ay aawit sa Panginoon bago tayo mag-aral ng kanyang mga salita, bago tayo manalangin, tayo po ay aawit sa Panginoon. Hallelujah, purihin ng Panginoon. Awitin po natin itong awit na ito, yung Your Presence in Me. Hallelujah, hallelujah. Glory to Jesus. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We give you glory, O God. Hallelujah, we give you glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos, sa panibagong umaga, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Awitin po natin itong awit na ito. Your presence in me. Hallelujah. I belong in your presence. I am not alone, always with you. Even though I walk through the valley of death, even if I pass through the midst of storm, I can do all things through Jesus Christ, my Lord. So Lord, fall down on me. Fill me with the fullness of your Spirit. Hide me in your presence. Let your glory cover me. Minsan pa po sa unahan, I belong in your presence. I belong in your presence. I am not alone. Hallelujah. I am not alone. Always with you. Amen. Hallelujah. Even though I walk through the valley of death, even if I pass through the midst of storm, I can do all things. I can do all things through Jesus Christ, my Lord. So Lord, fall down on me. Fill me with the fullness of your Spirit. Hide me in your presence. Let your glory go. Minsan pa nga po sa unahan, sabihin natin yan, Panginoon, I belong in your presence. Hallelujah. I belong in your presence. Amen. Hallelujah. I am not alone, always with you. Even though I walk through the valley of death, even if I pass through the midst of storm, I can do all things. Hallelujah. I can do. Amen. Hallelujah. Through Jesus Christ, my Lord. So Lord, fall down on me. Fill me with the fullness of your Spirit.
sa Panginoon. I belong in your presence. I belong in your presence. Yes, oh God. Hallelujah. I am not alone. Always with you. Even though I walk through the valley of death. Amen. Even if I pass through the midst of storm, I can do all things through Jesus Christ, my Lord. So Lord, hallelujah, so Lord, fall down on me. Fill me with the fullness of your Spirit. Hide me in your presence. Let your glory go. Sa huling pagkakataon, sabihin natin sa Panginoon, I can do all things. Hallelujah. I can do all things through Jesus Christ, my Lord. So Lord, fall down on me. So Lord, fall down on me. Fill me with the fullness of your Spirit. Hide me in your presence. Let your glory cover me. So Lord, fall down on me. So Lord, fall down on me. Hallelujah. Fill me with the fullness of your Spirit. Hide me in your presence. Let your glory cover me. Hallelujah, hallelujah. Let your glory cover me. Hallelujah. Salamat sa inyong presensya, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kabilang kami sa inyong presensya, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We give you glorify thy name. Hallelujah, hallelujah. Katulad ng aming inawit, Panginoon. Hallelujah. Hide me in your presence, O God. Hallelujah, hallelujah. Let your glory, Panginoon, cover me, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yes, O God. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, banal na Espiritu na nasa amin, O Diyos, na nagpapalakas sa amin, Panginoon. Hallelujah. We give you glorify thy name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyo, banal na Espiritu. Salamat, O Diyos, dahil kabilang kami, Panginoon, sa inyong banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Hallelujah, hallelujah. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa inyo, katulad ng inawit po namin, Panginoon. I can do all things, Panginoon. Hallelujah. Dahil yun, O Diyos, sa pagsama ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos, dahil naririyan ng inyong banal na Espiritu para kami inukuban, Panginoon. Para kami samahan, Panginoon. Para kami alawin, O Diyos. Marami pong salamat sa inyo, Panginoon. Ngayong umagang ito, pagpalain niyo po, O Diyos, ang salita na pagsasalusaluhan po namin ngayong umagang ito, maging inyong gagamitin ng aming Pastor Pedro, Panginoon. Gamitin niyo po siya, Panginoon. Dalangin po po, O Diyos, ngayong oras na ito, lahat po ng mga nanonood, Panginoon. Patuloy na kayo, O Diyos, ang magpala sa kanila, Panginoon. Purihin po kayo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.
Praise the Lord. Magandang umaga po sa lahat. At ang Diyos ay napakabuti na muli po tayong magkasama-sama sa umagang ito sa pagpupuri sa Panginoon. Ang Diyos ay tunay na mapagtitiwalaan natin at patuloy na siya ay gumagawa sa buhay natin lahat. Kaya sa umaga pong ito ay magbubulay po tayo, mag-uusap tayo sa salita po ng Panginoon, sa aklat po ng Efesos, sulat ni Apostol Pablo. At ang pag-uusapan po natin ay may kaugnayan sa pakikipagbakang espiritual. At mayroon po tayong ilang bagay na pag-uusapan ngayong umaga, na ito po ay isa sa napakahalagang bagay. Naging sandigan po ng paglilingkod namin sa Panginoon kung papaano po tayo ay naging matagumpay sa panahon na marami tayong pagsubok na pinagdaraanan. Hindi po natin kaya sa sarili lang natin yun. At yun po yung nakatala sa banal na kasulatan. Pero ang Diyos ay napakabuti dahil siya po nagturo sa atin kung paano po tayo ay magtagumpay. Sa banal na aklat, kapag binabasa po natin yung sinabing, kapag nagkakaroon tayo ng mga pagsubok, hindi naman po tayo binibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kaya. Kaya, ibig sabihin, sa ating mga mananampalataya, kung mayroon man tayong pinagdadaanan, hindi na po tayo talunan. Tayo pong lahat ay mananagumpay. Amen. Pero may mga ilang bagay lamang kung paano dapat natin itong maabot at marating yung pagtatagumpay. Kaya pag-usapan po natin ay may pag-ugnayan ito sa pakikipagbakang espiritual. At kung kayo po ay mayroong mga Biblia, ay samahan po niyo ako sa pagbasa sa aklat ng sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso mula po sa kabanatang 6 at ang talata po nito ay 11 sa 11. Pero magsimula po tayong bumasa sa verse 10 at ito po yung isang bahagi na gusto kong ipakita sa atin. Sa lahat po ng mananonood ngayon ay samahan po niyo ako sa pagbasa ng salita ng Diyos sa aklat pong ito, sa aklat ng Efeso 6 at talatang 10 at ganito po isinasaad. Sa wakas ay magpakatibay kayo sa pamagitan ng inyong pakikiisa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Verse 11. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. Sama natin ang 12. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno ng may kapangyarihan at sa tagapamahala sa kadiliman na namamayani sa sanglibutang ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Tayo po'y yumukod, manalangin po tayo. Mapagpalang Ama, Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling nagpapakumbaba sa inyong harapan at lumalapit po kami at binibigyan namin kayo ng papuri at karangalan. At kung kami may mga pagkukulang sa salita, sa kilos at gawa, kami po ay lumalapit sa inyo na patuloy naming maranasan ang inyong pagkalinga at ang pagkakaroon ng kapatawaran. Linisin niyo kami ng inyong banal na dugo at samahan niyo kami ng inyong banal na espiritu. At sa inyo po namin ibinibigay ang buong karangalan at ang buong papuri. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Ang lahat po magsabi ng Amen. Ngayon pong umaga ay pag-uusapan natin ang bahaging ito. At ang sabi po ng verse 10 na ating binasa, sa wakas ay magpakatibay kayo sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Tayo pong lahat ng mananampalataya ay punong-puno po tayo ng pakikipagbaka. Puno tayo ng pakikilaban, lalo na po sa panahon natin ngayon
na talagang ang lahat po ay nakikipaglaban. Ano po? Ano ba ang isa sa ating pakikipagbaka ngayon? Ang takbo po ng ating mundo, ang takbo po ng ating kalakaran, ng ating bansa. Nawaring parang hindi tayo malayang makakilos, makagalaw sa kung ano yung mga gusto natin. At ang marami po ay nagkakaroon ng kagulumihanan. At ito po yung isang binabaka natin. Alam po natin sa banal na aklat, sa aklat ng Mateo, yung laging napag-uusapan ng marami, ang pagdating ng Panginoon, ang pagdating ng ating Panginoong Jesus ay mababatbat ng kahirapan. Ganon din sa aklat ng Bagong Tipan. Yan po'y malimit sa Timothy, binabasa natin na darating ang napakaraming pangyayari. No po. Ngunit, ang nakatutuwa sa atin ay yung tayo po ay nagkakaroon ng kapayapaan sa kabila ng ating kalagayan, sa kalagayan natin sa kasalukuyan. Bakit? Kasi mayroon tayong Diyos na nating nakilala, pinaglilingkuran, siya nating inaasahan sa lahat ng bagay. Sabi po ng verse 10, sa wakas magpakatibay kayo sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa. Ang purmiro pa lang pong binasa nating talata, mayroon na pong ibinibigay na magandang payo at bahagi dito si Apostol Pablo sa mga mambabasa ng aklat na ito sa lahat ng mananampalataya at maging sa mga taga-Efeso. Sabi niya, sa wakas magpakatibay kayo sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa. Amen po? Tayo po ba ay nakikipag-isa na sa Panginoon? At kung tayo po ay nakikipag-isa, tayo po ba alam natin kung ano yung ating dapat maging kaisa tayo niya? At kung pag-aaralan natin ang banal na kasulatan, napakaraming bahagi po. Yung mga mitiin, hangarin ng Diyos ay maging kaisa po tayo ng Panginoon. At minsan hindi natin ito mapagtagumpayan, hindi natin magawa dahil sa maraming bagay na pinagdaraanan natin. Pero ang isang napakaganda po nito ay makikipag-isa po tayo. Pag malinaw sa atin kung ano yung kalooban ng Diyos, ano yung gusto niyang mangyari, ano yung gustong maganap, doon po tayo nakatingin. At kapag po tayo ay nakatingin sa kung ano kalooban ng Diyos, at tayo po ay talagang nakipag-isa na gusto nating gawin at sa katuparan kung ano po yung ibig ng Panginoon, magtatagumpay po tayo. Amen. Pangalawa po, makikita natin, hindi naman po sa sarili natin. Magtatagumpay tayo na hindi naman tayo nag-iisa sa pakikibaka at pakikipaglaban. May kasama tayo, may katulong tayo, at yun ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kapag tayo nakipag-isa sa Panginoon, pag tayo po ay sumaatin yung Espiritu Santo, ito po yung binibigay ng Diyos sa ating kapangyarihan. Di po ba sa aklat ng Gawa mula sa 1:8, ang Espiritu Santo ay tatanggapin ng lahat ng mananampalataya at ito ay magiging kapangyarihan sa ating lahat. Kaya ito po yung isa sa napakalaking bagay na dapat maunawaan natin na tayo tinawag ng Panginoon at ang sabi niya ay magpakatibay tayo, magpakatatag tayo. Ano po? Kasi hindi po tayo magiging matagumpay kung hindi tayo magiging matatag, hindi tayo magiging malalim sa kung ano yung sinasabi ng Diyos, kung ano yung kalooban niya, at hindi rin tayo magiging matagumpay kung hindi tayo makikipag-isa. Alam po nyo, ang isang napakalaking bagay dito, na para mapaglabanan natin yung lahat ng gawa ng kaaway o ng dyablo, labanan natin muna yung ating mga gusto, yung mga bagay ng mundo. Amen po? Paglabanan po natin yung mga bagay ng sanglibutan. Kasi sabi ng Word of God, ang umiibig sa sanglibutan, nagiging kaaway ng Diyos. Kaya kung ang puso natin at ang isipan po natin ay nakatuon lahat sa mga bagay ng mundo lamang, higit sa Panginoon, may hindi po tayo magtatagumpay. Kaya ang isang maganda po ron ay talagang labanan muna natin yung ating mga takbo ng mundo, yung mga gusto natin ng una, gusto nating yumaman, gusto nating maging sikat, gusto nating lahat, gusto nating marating. Kasi yun nga po ang gusto ng napakaraming tao. Ano po? At yun nga ang bahagi na pag-ibig at pagmamahal natin sa mundo. At lagi pinapaalala sa atin, lalo na sa mga mananampalataya, hindi na bago sa atin ito, hindi na minsan lang naririnig natin, na ang umiibig sa sanglibutan, nagiging kaaway ng Diyos. At ang mga bagay na narito sa sanglibutan, ay talagang makikita po natin na malakas makahikayat, makahila sa ating lahat.
No po, kasi sino ba naman ang taong hindi gustong magkaroon ng kayamanan? Sino ba naman taong ang hindi maging sikat? Pero lagi nating sinasabi, makamit man natin ang lahat ng bagay sa mundo. Ano po, sa Matthew 16:26, kung makamit man natin ang buong yaman sa mundo, kung mapapahamak naman yung kaluluwa natin, anong saysay po ng ating buhay? Di po ba? Kaya napakasarap po na maunawaan natin na layunin ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng katagumpayan. Gusto ng Diyos na tayo maging matatag sa pakikibakan natin, lalo na sa panahon natin ito. Nakamarami nagdaranas ng kahirapan, nawalan ng trabaho. Mga kapatid, bahagi po yan ng buhay natin kasi sinabi ng Diyos na sa manghuling panahon, darating ang kahirapan bago pa yung wakas. Amen po. Ibig sabihin, nakahanda po tayo roon. Kasing na po tayo, alam natin, batid natin na ito'y mangyayari at magaganap sa panahon natin ito. Pero paano natin mapagtatagumpayan ito? Una, talagang makipag-isa tayo sa programa at plano ng Diyos. Amen. Pangalawa, kailangan po natin talaga yung maging malapit tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dahil yung Espiritu Santo, yun ang kapangyarihan, makalatayo tayo, makapagtatagumpay tayo sa ating paglilingkod sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Yung po yung pakikipag-isa natin sa Panginoon, no po, at sabi diyan ay maging matatag tayo. Paano pa tayo magiging matatag kung hindi tayo magiging malalim sa salita po ng Diyos? Kaya napakahalaga po na labanan natin yung mga paggusto natin sa mundo, labanan natin yung pangalawa, yung pita ng laman, at ang pangatlo doon, labanan natin ang gawa ng dyablo. Magtatagumpay tayo. Amen. Pero hindi natin kaya yun sa sarili natin. Kaya natin yun sa tulong ng Panginoon. Amen. Sabi ni Pablo sa Filipos 4:13, ang lahat ng bagay hindi ko naman kaya. Kahit sino sa atin, hindi natin kaya sa sarili natin. Pero sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng bagay na pagtatagumpayan niya sa pamagitan ng Panginoon. Amen. Sa pamagitan ng kapangyarihan na tumitira sa Kanya. Kaya napakahalaga po ng bahaging iyon, kapatid, kasi kailangan maging matatag tayo sa salita ng Panginoon, maging matatag tayo sa paninindigan natin at pagsunod natin sa pakikipag-isa natin sa Panginoon. At kapag yun po tayo, magtatagumpay tayo. Kasi napagtagumpayan na natin ang magbay ng mundo, napagtagumpayan natin yung pita ng ating laman, at sa gayon, mapagtatagumpayan din natin ang gawa ng dyablo. Amen. Malimit po rin naririnig na natin yun, lalo na sa mga mananampalataya. Labanan ninyo ang dyablo, salangsangin ninyo ang dyablo, siya'y tatakas sa inyo. Amen. Ibig sabihin, may paraan. Kung mayroong alok ang dyablo, alam natin hindi kalooban ng Diyos, alam natin hindi ito ang itinuturo ng Panginoon para sa atin, at hindi ito yung gusto ng Panginoon, sabi roon, salangsangin natin. Ang problema, kaya nakapagtatagumpay po yung kaaway kasi binibigyan natin ng daan yung diablo. Dahil nga po saan? Kasi yung diablo, ang pinapalo up niyan, yung mga gusto natin, yung mga gusto ng ating laman. Kasi yun ang kahinaan natin. Ano po? Pero isang napakaganda. May kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin na magtatagumpay tayo kasi kasama natin ang Panginoon. Amen po? Okay po, ito po yung isang napakagandang bagay. Pero mayroon po rito makikita natin sa 11. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng diablo. Isuot daw po natin yung baluti. Tayo naman po'y bakod na at balot na tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ang yung dugo ng Panginoon na siyang tumubo sa atin, tinalaya na tayo, tinubos na tayo, at kailangan lang po natin talaga makipag-isa tayo. Amen. At sundin natin yung kalooban ng Panginoon. Kasi maraming taon ng buhay natin, alam po natin na ang Panginoon ay nakapagturo, nakapagsalita sa atin ng hindi lamang kakaunting bahagi. Kasi tayo ay lumago na, tumatag na tayo, tumagal na tayo, at ang kailangan natin ay yung talagang sumunod po tayo sa kalooban ng ating Panginoong Jesus. Amen. At minsan nga po, ito yung lagi na sinasabi natin, yung makipagkaisa tayo. Yun nga lang po, sabi rito ng ating ng Word of God na ating binabasa, sa wakas ay magpakatibay kayo sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon. Yan po, no? At yun po yung susi talaga Pagka tayo nakipag-isa sa Panginoon at tayo ay sumusunod sa kanyang palatuntunan,
ay tiyak at siguradong hindi tayo mabibigo, tayo magtatagumpay. Bakit? Kasi mayroon na nagtagumpay para sa atin. Sino po iyon? Yun ang ating Panginoong Jesus na siyang nagandog ng buhay niya, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, nabuhay siya para sa iyo, para sa akin. Kasi nagtagumpay na po tayo at hindi na tayo magiging talunan. Ang kailangan lang natin, maging matatag tayo, panghawakan natin yung natutunan natin at sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Amen. Yun po yung bahagi kasi napagtatagumpayan po natin, hindi sarili natin yan. Napagtatagumpayan natin ito sa tulong ng Panginoon. Alam po nyo, noong araw po, napakalaking bahagi pong patutuo ito sa buhay namin. Kasi nung magsimula kaming manampalataya sa Panginoon, noong mga 1970s, kami po ay halos kabilang ang mga Kristiyano dito. At dumanas po kami talaga ng napakahirap na buhay sa mundo sa pakikitungo sa maraming tao. At yun po yung naging karanasan namin, halos kami ay layuan ng mga tao, ayaw halos kaming makasama. At yun po yung naranasan namin, na halos kami pinalalayas ng mga tao sa lugar na ito. At halos lahat ng barangay captain dito sa 17 barangay ng Talim Island, halos gusto po kaming paalisin tatat sa isla. At yung pananampalataya ng Door of Faith ay hindi na po mapanatili sa lugar na ito. Kasi tayo raw ay napakaiingay, tayo raw ay ganito, nakakabulahaw. Pero ang Diyos ay napakabuti sa kabila ng matinding pag-uusig, pag-uyam ng maraming mga tao na pagtagumpayan po natin ang lahat ng ito. At kung hindi namin napagtagumpayan ang bahaging ito ng panahong iyon, marahil po walang mga mananampalataya ngayon na halos ay nakaikot tayo sa dito sa Talim Island, nakatawid tayo ng ibang lugar na nagpahamahagi natin ang salita ng Diyos sa kabila ng napakatinding pag-uusig ng panahong iyon. At malimit, hindi ko po makakalimutan yon na kapag tuwing nga po na lagi ko naaalala yon, tuwing araw po ng mahal na araw, pagka yung mayroong mahal na araw, yung paglilibing na tinatawag sa Jesus, na alam nating lahat yon. Talaga namang ang bahay po namin, talagang dumugin po ng ng tao dito sa aming barangay. Napakaraming tao dito. At pinanunood na parang isang panuorin ng aming bahay, binabangga, pinagbababato, at sa tulong ng Panginoon ay napagtagumpayan po natin ang bahaging iyon. Dahil hindi dahil sa sarili natin, dahil tayo po ay nakaunawa, na intindihan po natin na tayo po ay makipag-isa sa Panginoon. Amen. At pagkatapos hindi natin napanghawakan na magtagumpay sa sarili natin, kundi magtagumpay tayo sa tulong ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Hanggang sa kami nga po noon panahon sa matinding pag-uusig sa amin, hanggang sa mga bahay namin, nababasag ang mga salamin sa pambabato, hanggang sa nagkaroon kami ng usapin, hanggang sa Sandigang Bayan, at hanggang sa nagkaroon ng kaso doon para paalisin lamang ang ating gawain sa lugar na ito ng Talim Island. Pero salamat sa kabutihan ng Diyos dahil ang maintindihan natin at maunawaan natin ang kalooban ng Panginoon, hindi po atin napagtagumpayan sa sarili natin ito, napagtagumpayan natin sa tulong ng Panginoon. Amen? Kaya nga po itong mga bahaging ito, sabi ng ating binasa sa verse na ito, na makikita natin, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Kaya kung yung ating buhay natin ay balot ng kapangyarihan ng Panginoon at tayo bilang mga sundalo ni Kristo ay nakasuot ang mga bahaging ito para sa atin, ang gawa ng dyablo hindi magtatagumpay sa atin. Amen. Naalala ko nga po yung isang pag-aaral na narinig namin noon, sabi nung isang nagtuturo sa amin noon, alam niyo si Satanas, kahit yan ay kumagat, wala na yung kapangyarihan sa atin kasi wala nang ngipin yan wala na siyang kapangyarihan. Ano po, ang kailangan lang natin, salangsangin natin ang kaaway na ito. Dahil ang dyablo ay may kapangyarihan, pero mas makapangyarihan na yung nasa sa atin. Amen. Kaya sabi niya, anuman ang gawin ng kaaway, wala na itong kapangyarihan sa mga anak ng Diyos. Dahil alam natin, tayo ay hindi natalunan, magtatagumpay na tayo. Sa pakikibakat, pakikilaban, hindi na tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoon. Amen. Kaya nung panahon pong yun, talaga namang halos, pati mga kamag-anak namin, halos iwanan kami, talikuran kami, minumura kami sa araw-araw, sa paglalakad sa daan, ay talagang para kaming kakatayin sa galit ng maraming mga tao dahil sa pananampalataya natin ito.
Pero salamat sa Panginoon dahil sa kabila ng lahat ng pinagdaraanan natin ng panahon ngayon at hanggang ngayon mayroon pa ring pag-uusig na dumarating, pero hindi po tayo natitinag. Bakit? Kasi kasama natin ang Panginoon. Amen? At ang isa sa pinangawakan kong mga talata ay nasa Roma, nasa doon kung ang kakampi natin ay ang Panginoon, sino ang laban sa atin? Amen? Kasi may Diyos tayo na siyang magtatanggol sa bawat isa sa atin. Amen? Mayroon pong bago akong magtapos, mayroon po akong 4 na bagay na gusto kong bigyan ng pansin dito. Bagamat ang mga talatang ito hanggang 18 ay nagpapakita kung paano tayo makikipagbakat, makikipaglaban, na ito po ang nai-apply namin sa buhay namin sa lugar na ito. Kaya pagka yung binabato na naman ang mga bahay namin, pagka dumarating taon-taon yon, iniiwan na po namin ang bahay namin. Sabi namin, bahala na ang Panginoon sa bahay na yan. At ang Diyos ay nagtagumpay sa buhay nating lahat. Amen. At ito po'y nagbunga ng magandang bagay kasi maraming mga kaluluwa na nagkaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng ating pagtitiis, sa pamagitan ng ating pagtitiyaga, sa pamagitan ng ating pagtalima sa kalooban ng Panginoon. Yung ibang mga mang-uusig noon, naging kasama nating naglilingkod sa Panginoon. Amen? Yun po yung magandang bunga. Kaya yung patutuon natin, yung lagi sinasabi sa Matthew 5:16, kayo ang magiging ilaw ng mundo. Sa pamagitan po noong ginawa natin ito sa tulong ng Panginoon na kahit anong pag-uusig, hindi natin ginantihan ng masama kasi nakalagay naman yun sa Roma, ang gumagawa ng masama, huwag niyong gagantihan ng masama. Huwag niyong gagantihin. At ang sabi ng Panginoon, ako ang gaganti, ako ang maghihiganti. Amen. At ang napakabigat pa nga doon, ibigin mo ang iyong kaaway, pakainin mo, painumin mo pa. Gaano ba kahirap gawin ng isang manan ng isang tao iyon? Na yung kaaway mo, gagantihan mo ng magagandang bagay. No? Kahit anong ginagawang masama sa iyo, mamahalin mo pa rin sila, papanalangin mo pa rin. Ang maganda noon, so sa Romans, ang sabi doon yung napatutunayan talagang mga anak tayo ng Diyos. Amen. Napapatunayan natin na tayo mga tagasunod talaga ng Panginoon. Amen. Dahil sa mga bahaging yun. At yun naman naging dahilan para yung mga ibang manguusig nagkaroon po ng pananampalataya at nakasama natin sa gawain ng Panginoon. Amen. Okay, sabi po rito sa una, ang pagtatagumpay ng mananampalataya ay tiyak. Ano po? Mismo. Okay po, sabi rito sa unang gusto kong banggitin, ang ating pong katagumpayan. Ano po? Ng mananampalataya ay nakatitiyak tayo. Bakit? Sa pamagitan ito ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po tayo talunan, amen? Tagumpay po tayo kasi napagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat ng bagay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya wag na nating ilalagay sa isipan natin na kapag mayroong mga pagsubok, nagiging talunan tayo, hindi po tayo talunan, mananagumpay po tayo. Amen. Ang kailangan lang po, ulitin ko, makipag-isa lang tayo talaga sa Panginoon. Amen. Huwag tayong lalayo, huwag tayong hihiwalay. Pangalawa, na makikita natin, hindi sa sarili natin, ang tagumpay sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos kasi sinasamahan tayo niya at hindi niya tayo iiwan kailanman. Amen. Ang pangalawa po ay sa kasalukuyan, ang mga Kristiyano ay dapat na nakikipaglaban sa isang espiritual na digmaan na kanilang isinasagawa sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi po ng ating sarili lamang. Amen? Kung sa sarili lang natin, bigo tayo. Pero pagka gumagawa tayo dahil sa kapangyarihan ng Diyos at pinangahawakan natin, na siya kasama natin, sabi ni Pablo, lahat ng bagay na gagawa niya, lahat ng bagay na pagtatagumpayan niya, bakit? Kasi kasama niya ang Panginoon. Amen? Pangatlo, sabi po dito na makikita natin, bagamat may mga verses ito na pwede nating magamit, pero maiksi po yung oras natin. Kaya ganito po lang natin ito mapag-uusapan. Pagkatapos sa pangatlo po, ang mga Kristiyanong kawal ay kinakailangang makipagdigma sa lahat ng kasamaan, hindi sa pamagitan ng sarili nilang kapangyarihan, kundi sa pamagitan ng sandatang espiritual o pakikipagbakang sandata sa pamagitan ng sandatang espiritual. Alam natin yung sandata natin, amen? At yun ay ang salita ng Diyos. Yung katotohanan nasa sa atin, kapag pinananatili natin sa kabila ng ating pakikibaka, ang nakikita'y katotohanan sa atin, hindi po tayo magiging talunan, tayo po ay magiging mananagumpay. Amen? Kasi kasama natin ang Panginoon. Pang-apat po na makikita natin ay
tinatawagan ang mga Kristiyano na magpakasakit tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Ito po yung isang napakagandang patutuo na pinagtiisan namin. Ang isang mabuting kawal ni Kristo talagang nakikipagbaka. Ano po? At ang sabi, nagpapakasakit. Tusin nyo magtiis kayo, namumurahin kayo, palalayasin kayo, sisirain ang properties ninyo, halos layuan kayo, palayasin kayo. Umakin niyo yun, pero natutupad lang po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Pag tayo sumunod sa Panginoon, kalooban ng Diyos, wow, tayo po ay kapuputan, kagagalitan tayo. Pero mapalad tayo na inuusig at pinag-uusig sa ganitong bagdan dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi sabi ng Matthew 5, malaki ang gantimpala natin doon sa langit. Ito pa nagbibigay ng kaaliwan sa atin na kahit tayo pinag-uusig, kahit tayo kinagagalitan, kahit kinapuputan tayo ng maraming tao dahil sa pagsunod natin, alam naman natin na mayroon tayong inaasahan, may gantimpala tayo doon sa langit, sa piling ng Panginoon. Higit pa sa inaasahan natin. Amen. Kaya ito po yung pang-apat, tinatawagan tayo bilang mga Kristiyano at mga sundalo, kailangan tayo magpakasakit. At ang sabi rito, bilang kawal ni Kristo. At kapag tayo po ay nagpapakasakit, dumaranas talaga tayo ng mga pag-uusig dahil sa pagsunod natin, dahil sa pamumuhay natin sa Ebanghelyo. Amen. Sumunod po na makikita natin ay mapapansin po natin ay may mga puspusang pakikipaglaban para sa pananampalataya. Yan. Mayroon po tayong puspusang pakikipaglaban. Ano ba yung salitang puspusan? Talaga namang di biro-biro ang ginagawa nating paglilingkod. Kahit na dumaraan tayo sa ganung mga bahagdan, talaga namang porsigido pa rin tayo. Para sundalo, habang nasusugatan, lalo silang tapang. Ganun po tayo. Pag tayo nasasaktan, tayo ay nagsusugatan, lalo tayong magpursigi na tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi sabi ng Word of God, hindi tayo magiging talunan, tayong lahat ay mananagumpay. Amen. At marami pa pong bahagi na naranasan namin sa taong mga unang pananampalataya namin. Naglalakad kami ng halos sa 7-8 barangay, ang nilalakad kahit gabi. At sa paglalakad namin, halos walang mga taong naghalos ay magpaparangal sa iyo. Lahat ng iyong dinaraan ng mga tao, pag alam na ikaw ay born again, alam na ikaw ay taga-door of faith, talaga namang halos ay ikaw ay dustain ang iyong pagkatao. Pero dahil sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, hindi po tayo sumuko. Amen? Napagtagumpayan natin ito sa napakaraming taon ng aming pinagdaanan sa lugar na ito. At ang mga kapatid natin na nagdanas ng napakaraming pag-uusig ay nanatiling kabalikat at kasama sa gawain ng Panginoon. At ang naging bunga at resulta, hindi nabigo ang Panginoon. Amen. Kasi maraming mga mananampalataya na dati ay mga mang-uusig, ngayon po ay naging mananampalataya at tumikilala sa Panginoon. Kaya nga po ngayong umagang ito, mga kapatid, ang ulitin ko po ay ito'y may kaugnayan sa pakikipagbaka at pakikipaglaban. Pero pag tayo higit ay magtagumpay, ulitin ko po, patuloy tayong makipag-isa sa mga layunin ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, panghawakan natin yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Na tayo ay magtatagumpay, hindi sa sarili natin, magtatagumpay tayo dahil kasama natin ang Diyos. Ito yung kapangyarihan, palaging kanyang ipinangako na hindi siya aalis sa mundong ito na tayo ay nag-iisa. Iiwan niya at susuguin niya ang kanyang banal na kapangyarihan na sa kabila ng ating kalungkutan at kahapisang pinagdaraanan, ang Holy Spirit na may magiging tagapag-aliw at nagbibigay ng isang kagalakan sa ating puso dahil alam natin ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay ng hamon at lakas sa atin para tayo ay magtagumpay. Ulitin ko po mga kapatid, may 3 bagay, talunin muna natin at hayaan nating mapagtagumpayan natin ang pag-ibig natin sa mga bagay ng sanglibutan sapagkat alam natin ito'y pakikipag-away natin sa Diyos. Pangalawa, malabanan natin at mapagtagumpayan natin ang pita ng ating laman. At sa gayon, ang pangatlo, labanan natin ang dyablo. Amen?
At pagdating nilabanan ng dyablo, sinalangsang natin dahil alam na natin ang kalooban ng Diyos, ang dyablo hindi na magtatagumpay. May isang magtatagumpay sa buhay natin at yun ay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po. Ngayong umaga po, tayo po ay mananalangin sama-sama sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Ulitin po natin, makamit mo man ang buong yaman sa mundo, kung mapapahamak naman ang buhay mo, walang saysay ito. Amen. Ikaw man ang pinakamatalinong tao sa mundo, kung hindi mo alam at kilala si Kristo, ang buhay mo rin ay walang kabuluhan. Mahalaga po na makilala natin ang Panginoon at makapagpatuloy tayo na maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin ang isang awit, Pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Samahan po niyo tayo sa panalangin at awiting ito. Ano man ang binabaka mo sa buhay mo ngayon, kapatid, kung mayroon mang sa karamdaman, mayroon mang alalahanin sa buhay, ito man ay sa pangangailangang pinansyal, ang Diyos ay napakabuti. Kaya mo itong pagtagumpayan sa tulong ng Panginoon. Tayo lamang ay maging matatag, maging matibay, sa pamagitan ng kanyang mga salita, tayo po'y magtatagumpay kasama ng Panginoon. Kapantan, ito'y laging sagana, bawat umaga, katapatan ko'y dakila. Ang magulang ngayong umagang ito, tunay na ang Diyos ay napakabuti, at kapag ating pinagulayan ang salita ng Panginoon at ang kanyang mga pangako, hindi naman niya tayo iiwan, hindi naman niya tayo pababayaan. Sa panahon na ikaw ay may pinagdaraanan, kapag ikaw ay nanghihina, kapag ikaw ay naglulupaypay, ang Holy Spirit ay naririyan upang bigyan ka ng kalakasan, upang bigyan ka ng kaaliwan sa anumang kahapisang iyong pinagdaraan. Tandaan mo, kapatid, hindi ka naging talunan. Ikaw at ako ay mananagumpay, hindi dahil sa sarili lang natin, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos na suma sa atin. Hallelujah! At sa'y dakila, ito'y laging sagana, bawat umaga. Hallelujah! Itinataas namin kayo, pinararangalan namin kayo, Panginoon. Hallelujah! Tagumpay kayo sa buhay namin, sa maraming taon ng aming buhay. Hallelujah, Lord God, Holy Spirit, Jesus. Hallelujah. Sapat sa'y dakila. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Glory, Holy Spirit. Salamat po sa inyo. Tunay na kayo ay dakila, kayo ay mabuti. Karapat-dapat kayong parangalan at pasalamatan, O Diyos. Itinataas namin ang inyong banal na pangalan. Purihin kayo sa umagang ito. Ama sa langit, dalangin po namin, pagpalain niyo ang inyong bayan.
mula sa inyong mga lingkod, mula kay Pastor Joseph Masaredo, sa buong pamilya, sa lahat ng opisyalis ng aming organisasyon, ng Door of Faith Philippines, O Lord. Idinadalangin po namin na patuloy nyo silang bigyan ng kapangyarihan, karunungan at kaalaman upang patuloy na maging matagumpay ang kanilang pangunguna sa aming organisasyong ito. Lahat po ng aming mga district supervisor, lahat ng mga pastor, missionary at mga workers, mga leader ng aming mga simbahan. Ang dalangin po namin patuloy na kayo ang manguna at patuloy na kami magkaisang palagian sa pakikibaka at pakikilaban upang ang lahat ng gawa ng kaaway ay hindi magtagumpay. Patuloy kaming magkakasama na patuloy kayong itataas at luluwalhatiin at ang inyong kapangyarihan ang magiging sandigan namin upang patuloy na ang pakikipagkaisa namin ay patuloy pong maghari sa aming buhay. Salamat po Panginoon sa inyong pag-iingat at pagsama. Dalangin din namin ang aming bansa mula sa aming Pangulo, sa lahat ng mga leader ng aming bansa. Patuloy nyo silang samahan at patuloy bigyang karunungan at kaalaman upang patuloy nilang maunawaan kung paano kami maging mapangunahang may katagumpayan ng aming bansa upang mapagtagumpayan ang COVID-19, O Lord, sa pakikibaka at pakikilaban. Ang mga frontliner namin, O Lord, sa lahat ng mga nasa ospital, sa labas man ng mga hospital, Panginoon, ang kanilang mga tungkuling ginagampanan, naway patuloy nilang may sakatuparan at ingatan niyo at bigyan sila ng proteksyon at kalusugan at kalakasan ng kanilang katawan. Salamat din po Panginoon, dalangin namin lahat po ng mga mananampalataya sa buong mundo na kumikilala at mayroong buhay na paglilingkod sa inyo. Ang dalangin namin, samahan nyo ng inyong banal na Espiritu at sa anumang pinagdaraanan, sa karamdaman man, pagsubok man, suliranin man o anumang bahagdan, alam namin kami hindi magiging talunan, kami mananagumpay dahil alam namin kasama namin kayo at kayo lamang ang urgat, ang aming magiging sandigan, kayo ang aming magiging kanlungan, kayo ang aming pag-asa upang patuloy kaming makatayo sa gitna ng mga pagsubok na aming pinagdaraanan. Wala kaming magagawa sa sarili lang namin, ngunit kapag naunawaan namin ang inyong mga palatuntunan at patuloy kaming nakipag-isa sa inyo at ginawa tamit isinakatuparan, alam po namin ay kaya naming pagtagumpayan ang lahat ng gawa ng kaaway. Salamat po Panginoon dahil alam namin hindi kami nag-iisa sa panahon ng aming buhay. Sa mundong ito, alam namin hindi kami nag-iisa. Kami may kasama at katuwang na pinangahawakan namin na hindi nyo kami iwan, hindi nyo kami pababayaan. At kung kami man ay bumabagsak, nariyan ang inyong mga kamay na laging nakaalalay sa inyong mga anak. Salamat po sa umagang ito. Pagpalain nyo kaming lahat ng nakapanood, lahat po ng nakapakinig ngayong umagang ito. Sa inyo po ang karangalan, sa inyo po ang papuri. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Ang lahat po magsabi na Amen. Magandang umaga po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Hallelujah.